So we are in the brink of bankruptcy. Sa economic natin, if I will borrow doon sa word ng unang mga ekonomista, it's the economy is stupid. Tutukan yan. Economy. Yun ang dapat gawin. Pero hindi, mahinang utak eh. I doubt it. I doubt na mas-solve nila yan. Kaya ayuda na lang. Diba? Yun ang katotohanan dito. Ako po ay PhilHealth Director. For transparency's sake at disclosure, I was PhilHealth Director in 2016 appointed by President Aquino. Nag-roll over until the presidency of President Duterte. Natapos yung termino ko, pagpirma ng 3 years ako, nung pagpirma ho ni President Duterte ng Universal Healthcare Act in 2019. Accountable ho ang presidente ng PhilHealth para dito. Pwede ho siya maalis dito dahil ineffective ang kanyang paglilingkod at maging ang member ng board nito ay maaaring accountable ho. Kung maalala nyo, during the time of General Morales na nagkaroon ng malaking issue dyan, pinatawag lahat sila ng Pangulo dati at pina-courtesy resignation ng Pangulo lahat ang board ng PhilHealth, including the President, kung naalala nyo yun. Nagkukulang at nagkakanda kumahog ang bawat Pilipino humanap ng pera sa pantusto sa kanilang pag-hospital at pumipila pa para humingi ng guarantee letter sa mga politiko at gagamitin itong perang to hindi sa kalusugan, maaring sa infrastructures at kung ano-ano pa. Napapanahon na dapat ang Kongreso sa Appropriations Committee ay repasuhin ho ito sa susunod after the SONA na aralin ho ito. Kasi pag hindi pinigil ito through a law, magiging president. Naglagay ho sila ng kolatilya na excess funds ho Number 4 ho yun sa... ngayon lang ho nalaman namin yung batas na ganyan na pag may excess funds pala, ibibigay sa National Treasury. Di wala nang magtatrabaho at pipilitin nilang lumobo excess funds para gamitin sa unprogrammed funds ng gobyerno. Mali naman po yun. Pag binigyan ho kayo ng pera ng Kongreso, earmark yan para sa inyo at dapat ubusin nyo yan, utilize nyo, huwag nyo i-underutilize. Kung hindi, sa susunod na budget hearing, hindi na kayo bibigyan ng malaking pondo kasi hindi pala nyo nagagastos. Unless otherwise sinasadya na lakihan ng unprogrammed funds para yung excess funds sa isang ahensya, GOCC, ay ibibigay sa DOF or sa National Treasury. Hindi maganda yun. Unconstitutional. Yan yung nagbabiolate po ng Universal Healthcare Law, ng General Appropriations Act, ng Sin Tax Law, at saka ng Train Law. So marami pong binviolate na batas. Yun hong excess funds na 90 billion ay hindi dapat pong ilipat o i-divert sa unprogrammed appropriations ng Department of Finance kasi hindi pa nga natutupad ng PhilHealth ang mandato ng Universal Healthcare Law. Dalawa po yun, pataasin ang benepisyo ng mga pasyente sa Pilipinas. Pangalawa, babaan ho ang contribution or premium natin. Kung may sumobra, dapat gamitin nila to expand the benefits at hindi ibigay sa ibang departamento. Natanong natin ang mga legal luminaries natin sa aming grupo, sa aming coalition, yan ay technical malversation. Hindi kayo pwede maglipat from one ahensya to another. At hindi dapat ho gawin yan kasi ngayon pa lang, kulang na kulang po ang pera natin sa pagpa-implement ng batas na pinirmahan ni President Duterte ng 2019, yung Universal Healthcare Law. So madalit sabi po, ang buod ay tinututulan natin ang ginawa ng PhilHealth at tinututulan natin yung ginawa ng Department of Finance. At yan ay dapat po natin panagutin ang accountability, ang presidente ng PhilHealth, pati na po ang board niya at maghahain po. Yata po kami ng kaso by next week
sa Korte Suprema para ho i-contest na isoli po yung 89 billion. Nakarimit na po ng 20 billion at gusto ho namin na maisoli ho yun. Kasi pag nangyari po any excess funds, ay lagi na lang ililipat sa Department of Finance, magiging president yan at magiging milking cow ang PhilHealth. Kung siya po ay magkakaroon ng savings or excess funds, dapat gastusin. Ang budget para sa health ay sa health lamang at wala na pong iba. Yes, Doc. Pwede ho ba yan sa Pangulo makapag-desisyon siya kaagad-agad na considering na meron palang hindi nagamit na pondo ngayon, mag-decide siya na ilaan na yan doon sa mga kinakailangan ng health sector o health department para ma-utilize at magamit tulad ng sabi mo. Ang dami pa palang hindi pa napaglalaanan mga pangangailangan ng health department, bakit nais pang ilipat ito doon sa National Treasury? Napakagandang tanong. Since ang PhilHealth ay under the Office of the President at ang mga members niyan ay cabinet members, ang chairman of the board niyan ay Secretary of Health, ex-officio members ang Department of Finance, Department of Budget. Dapat po ang presidente nananawagan po ang mga doktor ngayon. Mamaya po may press conference around 9 o'clock. At ang pananawagan before the SONA ay itigil ng Pangulo yan para hindi ho tayo magkaroon ng legal action at naidulog pa natin ho sa Korte Suprema para sa ganun hindi ho matuloy po yan. So tama po kayo, the President can actually issue an executive order in order to stop the diversion of the PhilHealth funds dyan po sa Department of Finance. May nakikita ho ba kayong rason, Doc? Bakit kaya may narinig ho ba kayo sa Pangulo na pwede naman sanang hindi ito ilipat sa National Treasury? Baga nakikinig ba? Nalalaman ba niya? Aware ba siya hinggil nga dito sa excess fund? Parang hindi ho siya, wala pa siyang statement. Nakita ko yung statement kay Secretary Recto. Nakita ko rin ang statement ng Department of Health through ASEC Albert Domingo. Isa pa ho yun sa nirarason nila na part daw ng 20 billion na narimit, pambayad daw ho dun sa health emergency allowance. Hindi po budget ng PhilHealth yan. Budget yan ng Department of Health. Magkahiwalay na ahensya ho yan. Ang gagastusan ng PhilHealth ay dalawa lang. Premium at saka expansion of benefits. At ang dami natin magagawa. The President should be alerted by the Chairman of the Board as well as the President of the PhilHealth and even the Department of Finance that this is a burning issue at ang Presidente lang ang pwede magpahinto nito sa ngayon. Kasi kung hindi, idudulog yan ng mga ordinary citizens. As we speak right now at 9 o'clock, merong malawakan 50 medical societies ngayon ang magpe-press conference. At next week, meron pa rin para ho tutulan ho ito kasi pera po ito ng taxpayers money po ito para sa kalusugan ng bawat Pilipino. So dapat, kung nakikinig ang Pangulo, pwede na ho siya mag-intervene to stop the transfer of the 90 billion to the Department of Finance, to the National Treasury. At huwag ibibigay sa mga unprogrammed appropriations kasi dapat po sa kalusugan lang po. Wala ho bang magiging problema, Doc, kung sakali man na itong sobrang pondo nga ay hindi nailipat, hindi nakapag-decide ang Pangulo, wala ho bang magiging problema kung maililipat doon sa National Treasury? Ilang araw na lang SONA may oras pa ba, may panahon pa ba ang Pangulo na makapag-decide niyan knowing na ilang araw na lang ay SONA? Ngayon po, pwede niyang mag-decide. Sa SONA, pwede niyang i-announce. Wag lang ho nating hayaan kasi naibigay na po yung 20 billion At magre-remit pa daw in tranches para makompleto 90 billion this year. So hindi pa totally naibigay. Naibigay na yung 20 billion last February. Akalain mo yung circular na yan Pebrero pa pala. At hindi na
ang mga tao ay hindi alam ito, mabuti na lang may nagrekisa ng budget sa hanay ng aming mga grupo, yung Syntax Coalition, alyansa din ng mga medical doctors. May ekonomista ho sa amin at ni-red flag to. Nung inaral nga namin, ganyan na nangyari. At ito din ay sinabi ni Congressman Stella Kimbo mga 2 weeks ago sa hearing ng Appropriations Committee na ang savings nito ay nag-umpisa pala 2021, 2022, 2023. Kung may excess funds na pala na 20 billion, let's say each year, 30 billion, then 30 billion, ba't hindi ginagamit ang PhilHealth para pababaan ng premium? In fact, hihingi pa nga sila ng increase ng 4% to 5%. Ba't nila gagawin yun? Samantalang may excess funds pa. So ba't nila nagpapa-increase sila ng excess fund, ng pera, tapos hindi rin naman nila i-expand ang benefits natin? Let's say, na coronary artery disease ka, baka dapat libre na ang coronary angiogram, which is 50,000. Yung mga chemotherapy drugs, outpatient packages para hindi nagkakaroon ng diabetes sa mga pasyente. Para meron kang HMO or Health Maintenance Organization na fund, na card, na para pagpunta mo sa doktor, hindi ka kukubrahin at libre ang iyong outpatient konsulta. Dapat ganun hong ginagawa nila Ang hindi ko lang alam na pala na sobrang pera, ba't hindi nila ginamit? And they should be accountable kasi ibig sabihin, ineffective ang leadership ng PhilHealth. Yun po ibig sabihin yan. At isa pang punto, Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar dito, di ho ba may budget hearing bago bigyan ng budget ang isang ahensya, dapat malaman kung saan niya paglalaanan ito. Itong isyong ito, bakit ngayon lang ito lumabas? Kasi kung hindi sasabihin ng chairman ng Appropriations Committee at sila magkakampi na talagang tinaasan nila ang kanilang budget, mabuto sa 700 billion ho yung appropriation ho in-increase nila. Yun pala, kukunin pala yung mga makukuha dyan ang program appropriations sa mga pera savings ng GOCC, Government-Owned Controlled Corporation, at kasama ang PhilHealth. Ngayon, ang punto de vista ko, kung gusto nilang kumuha, edi dapat kunin nila sa PAGCOR or sa or sa PCSO, yun labag din sa batas kasi dapat hindi nila gagawin yun. Pero yung sa kalusugan, since doon tayo nagkukulang at nagkakanda kumahog ang bawat Pilipino humanap ng pera sa pantusto sa kanilang pag-hospital at pumipila pa para humingi ng guarantee letter sa mga politiko at gagamitin itong perang to hindi sa kalusugan, maaaring sa infrastructures at kung ano-ano pa. Napapanahon na dapat ang Kongreso sa Appropriations Committee ay repasuhin ho ito sa susunod after the SONA, na aralin ho ito. Kasi pag hindi pinigil ito through a law, magiging president. Naglagay ho sila ng kolatilya na excess funds Number 4 ho yun sa... ngayon lang ho nalaman namin yung batas na ganyan na pag may excess funds pala, ibibigay sa National Treasury. Di wala nang magtatrabaho at pipilitin nilang lumobo excess funds para gamitin sa program funds ng gobyerno. Mali naman po yun. Pag binigyan ho kayo ng pera ng Kongreso, earmark yan para sa inyo at dapat ubusin nyo yan, i-utilize nyo, huwag nyo i-underutilize. Kung hindi, sa susunod na budget hearing, hindi na kayo bibigyan ng malaking pondo kasi hindi pala nyo nagagastos. Unless otherwise sinasadya na lakihan ng unprogrammed funds para yung excess funds sa isang ahensya, GOCC, ay ibibigay sa DOF or sa National Treasury. Hindi maganda yun. Dapat yan maimbestigahan ho ng hearing either sa Blue Ribbon Committee or Department of Committee on Finance and Health sa Senado or even sa Committee on Accountability. Bakit ganun po ang nangyayaring ito? Doc, magandang umaga, si Admar Villando po ito. So, kung susumahin po, hindi ka panipaniwala at hindi makatotohanan na ang isang ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth ay magkakaroon ng unutilized fund?
Hindi ka panipaniwala kasi kulang nga ang pondo natin. Ite-trace back ko lang, in 2012, nangarap po ang nasirang President Aquino na magkaroon ng Universal Healthcare Law. Ang kulang ho doon ay pondo. Kaya na kami mga doktor, tanda-tanda ko ho yun, na ipasa yun in 1 year. 16 years na languishing in Congress. Ang nangyari po doon, tinaasan natin ang presyo ng tobacco at alcohol para yung mga tao hindi manigarit uminom. Tapos, yung perang i-generate billions every year, naka-index inflation, ay ilalaan natin sa PhilHealth. Ang pinanggagalingan kasi ng pondo ng PhilHealth, maliban ho dun sa GAA, sa Kongreso, ay galing din sa syntax reform law. And then ang pangatlo, dun sa premium ng ating mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ng PhilHealth, ay kahit daw may excess funds, hindi naman lulubog daw ang PhilHealth. Hindi naman yun ang point eh. Now that you have excess funds, because yun talaga ang binalak para ma-approvean yung Universal Healthcare Law ni President Duterte in 2019, 5 taon na nakakalipas, hindi pa natin na-implement. Now na meron pala tayong pera, ba't hindi natin ginagamit to expand the benefits? Para yung out-of-pocket expenses natin, pag na-admit tayo, pag na-admit to kayo, kunyari ang bill nyo ay 1 million, 57% ton kayo magbabayad. Ang dream natin sa Universal Healthcare Law, at the end of the 10th year, 10% na lang babayaran ng bawat Pilipino at lahat sagot ng PhilHealth dahil may pondo tayo. Yung syntax law, yan ay global best practice. Habang sumasama ang ating ekonomiya or inflation, tumataas ang presyo ng bilihin. So kung tataas ang presyo ng sigarilyo, alak, mas marami tayong pondo na gagamitin at mas mapipigilan ang pagdami ng sakit. Yan ang dapat ginagawa ng PhilHealth. Eh nung sobrang pera, pinamigay nila, kulang na nga ang ating budget para sa healthcare. That is unconstitutional, that is illegal, that is immoral in the first place. Hindi mo dapat ibigay ang perang yan dahil pera yan ng mga tao sa kalusugan, particularly PhilHealth. Hindi nyo po pwedeng ilipat yan. Yun ho ang punto na gusto kong sabihin. Opo, kasi ang pinagtataka natin dito, iginigit pa rin nila na magtataas ng premiums at meron naman pong excess funds pala or hindi nagagamit na pondo. Pero itong paliwanag ng Department of Finance na kesa daw matenga sa isang ahensya, mas magandang gamitin na lang para gumalaw yung pera. So, nakikita nyo po ba na itong namamahalan, namumuno sa PhilHealth ay maaaring may pananagutan kasi bakit nakatenga itong pera na ito na pwede namang gamitin nila sa dami po ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan po, no? Marami silang kahit anong ahensya na lang ng gobyerno kung saan sila makakuha ng tulong, PCSO, DSWD, yung iba pa nga minsan nagrereklamo rin sila dahil kakapiranggot lang nakukuha nila sa PhilHealth kasi ibang sakit naman yung may mataas din na mga benefits na nakukuha. Ako po ay PhilHealth Director. For transparency's sake at disclosure, I was PhilHealth Director in 2016 appointed by President Aquino. Nag-roll over until the presidency of President Duterte. Natapos yung termino ko, pagpirma ng 3 years ako, nung pagpirma ho ni President Duterte ng Universal Healthcare Act in 2019. Accountable ho ang presidente ng PhilHealth para dito. Pwede ho siya maalis dito dahil ineffective ang kanyang paglilingkod at maging ang member ng board nito ay maaaring accountable ho. Kung maalala nyo, during the time of General Morales na nagkaroon ng malaking issue dyan, pinatawag lahat sila ng Pangulo dati at pina-courtesy resignation ng Pangulo lahat ang board ng PhilHealth, including the President, kung naalala nyo yun. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ng Pangulo dahil under the executive branch ang PhilHealth na may malaking clamor ngayon ang maraming tao. I think the President should step up rather than magkaroon ng legal challenge tayo sa Supreme Court. Kasi ito talaga hindi katanggap-tanggap ng bawat Pilipino.
Dito po sa gagawin po, kasi marami itong mga panawagan sa SONA, maliban po dito sa issue na ito, meron pa po bang kayo po bilang Independent Health Reform Advocate na nais po na mangyari pa dito sa kasalukuyang administrasyon patungkol po sa sektor ng pangkalusugan? Alam niyo, nung unang nagsona ang Pangulo, nangako po ang Pangulo na magkakaroon ho ng maraming hospital. Naalala ko, standing ovation yan . Magtatatlong sona na po, wala po ako nakikitang malalaking hospitals po na itatayo. Yan ang una. Pangalawa, yung bayad po sa healthcare workers natin napakababa. Kaya po, number 1 exporter tayo ng nurses sa buong mundo. At number 2 sa mga doktor sa buong mundo. Yan ho ang pangalawang gusto nating sabihin. At ang pangatlo, ayusin ang ineptitude, inefficiency, leadership and governance sa PhilHealth. At ang PhilHealth has been beset by all controversies through the years, no? Laging alleged corruption, inefficiency. Once naman ho, ayusin ang PhilHealth, lalo na sa kaban ng bayan. Accountable po sila doon. At ang pang-apat, sana na po ay mandatuhan niya po ang bawat gobernador, bawat mayor, na umpisahan na ang Universal Healthcare Law na meron na pala tayong sapat na pondo para ang Pilipino naman ay hindi na itataboy sa mga hospital kung wala silang pan-down dahil pwede na ho yung pera ng PhilHealth na gamitin nilang deposit para ho sila ay matanggap. Nung panahon ng COVID, ang case rate ng COVID patient pag positive ay 700,000. Samantalang ho ngayon, pagka nagkasakit ka ng coronary artery disease, 1 million ng bill mo, 30,000 lang ang ano mo. Di siyempre, mangingimi ka magpa-admit kung yun ang case rate lang. Dapat lahat ng top killer diseases ng bansa, heart attack, stroke, cancer, diabetes, lahat yan, increasean natin ang budget. Let's say, coronary artery disease, dahil sakit yan pag na-atake ka. I-increase mo ng 200,000 para hindi ka na mag-down. Na-stroke ka, magkano ICU ngayon? 50,000 per day. Ang mahal-mahal po. Ang cancer drugs, ang mahal-mahal din po. Ang mga laboratorio, ang mahal-mahal din po. Ang dami pong pwedeng paggamitan. So yun ang hinihiling natin sa Pangulo, sa SONA. Pero kung meron pa ho siyang panahon ngayon, araw na to, office day pa ho ngayon, business day, at alam naman niya, nakakarating na huto sa kanya, pwede ho siyang pasayahin niya ang bawat Pilipino by stopping the PhilHealth from diverting funds to the Department of Finance at isoli sa National Treasury to be given to unprogrammed appropriations po. Doc, siguro huli na lang, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na magbigay ng grado sa Marcos administration, about Doc, ano ang grade na ibibigay mo mula 1 to hanggang 10? Sa kalusugan po, siguro 5 out of 10 ang aking grado sa kalusugan. Failing grade po, ang passing natin ay 75. Ang grade po na maibibigay natin sa kasalukuyang administrasyon ay 5 po out of 10. Nakakalungkot po kasi meron naman palang pera hindi binibigay sa taong bayan. Paano ho pa tayo uunlad niyan? Health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Siguro, Doc, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin ngayon na nanonood at nakikinig po sa inyo. Ang mensahe ko lang po, ngayon nyo po dapat gamitin ang social media nyo para dun sa mga balita na related ho dun sa pagrarally ng mga doktor. Today, 9 o'clock, and then I think Tuesday meron pa, civil society. Gamitin nyo po to support us para makarating sa Pangulo. And all media stations, katulad ng inyong programa, dapat po ito mga interviews na nire-request ng ating mga kababayan ay dapat po natin pakinggan. So lahat po ng mga traditional media stations, lahat po ng mga social media influencers,
lahat to na netizen, in the next 1 week, 7 days, including the SONA, gamitin niyo ho yan para ho sa kalusugan, and let us pressure the President to act on this as soon as possible. Dahil, alam mo, dumaan tayo noon sa isang presidente na talagang may bayag, si PRRD. Yung mga problema sa kriminalidad, sa mga illegal drugs, mahina yan nung panahon ni PRRD. Isang salita na, stop. Stop lahat. Tahimik. Mapayapa. Hindi mataas ang crime index, mababa sa kanyang panahon. Pero ngayon, wala kang masahan sa gobyernong ito. Sa liderato ni President Marcos o Marcos Jr., wala kang masahan. Dahil number 1, siyang presidente. Pero sa tingin ng mga tao, sabi nga niya, wala siyang war on drugs. Wala siyang parang programa paano sumpuin ang kriminalidad. Yung salita na yan ay isang pagpapakita ng weakness. Hindi ka strong leader. Kaya nga dumami ang mga abusado, mga kriminal, di ba? Yung crime rate tumaas. Dahil nakikita din nila sa Pangulo ngayon, wala yan, tingnan mo mukha yan, no? Ang mukha niya na pang adik, di ba? So it reflects the personality of a leader. So walang respeto sila. Kasi mag-abuso tayo. Kasi mahina naman ang presidente. So that makes it delikado tayo. Kaya nga, mahina na ang daloy ng mga investors dito. Wala na nga, umalis na nga ang iba Diba? Kasi yan ang mga number 1 na issue, peace and order. Wala na. So, sino ngayon ang mamumuhunan dito? Isa lang nga yan sa mga rason Diba? If you have a weak leader, you cannot discipline, you cannot impose peace and order, then what are you anyway? Kaya nga, isa yan sa mga tinutukan namin sa advokasya namin na sa MAD. Kaya sabi namin, Marcos alis dyan, may karapatan naman tayo dahil tayo ang sovereign power. Tayo ang tao, tayo ang nagsweldo sa kanila lahat. Yan ang masasabi ko, delikado. Wala na, gugutumin tayo dito dahil hindi na maganda ang business environment sa Pilipinas. Yun ang masabi ko dyan. Ni minsan ba may narinig ka sa mga SONA ng Pangulo na tinututukan o nabanggit niya ang tungkol sa peace and order ng bansa? Grandstanding naman yung mga lahat niya sinasabi Di ba? Magandang speech, magandang salita, pero walang bayag. Walang kapangyarihan na tutukan niya, tama ito, tutukan ko ito, wala. It's just rhetorics lang, polos lahat yun. Wala, kaya nga, kung suna man na pag-usapan natin sa Monday, ang kanyang grado, failed. State of no accomplishment siya. Opo, sa kabilang banda naman, kung ang Maynila, ang kabilang nga doon sa pinakamapanganib na lungsod, dyan sa Davao, ligtas na ligtas, safe na safe po kayo dyan, sir. Ano ba mong masasabi po ninyo? Well, as I observe now, parang sabi ko nga doon sa mga previous interview ko, na under siege dahil nilagyan na dito ng mga ni-relieve yung mga polis na sana katuwang sa city government dito. I'm afraid na dahil sa pagpasok dito na parang hindi ata magkasundo, I'm afraid na baka magyayari na tataas ang criminality rate dito dahil yun na nga, ang ni Bongbong Marcos dito, parang sisirain nila yung magandang record ng Davao City through the leadership of the Duterte. Diba? So yun ang pangamba natin. Because when I talk to the taxi drivers dito, nagsasakay ako ng taxi, mapayapa daw. Pero nung umpisang pumasok itong mga mag-demoli sa credibility ng leadership dito, medyo kinakabahan sila kasi may mga
may mga report na dito na may nakunan ng mga shabu o may mga pinatay. So I'm afraid, no? I'm afraid na baka gibain nila ito para ma-picture out because of political reasons. Yan ang pangamba ko. Yun nga ang nakakalungkot at siguro nakakagalit na rin dahil kung sino pa yung lungsod na bate na rin sa mga lumalabas na survey, ligtas naman, yun pa yung ginigipit. Yun pa ngayon ay sinusupil, parang ganun, Sir Benito. Opo, nagreklamo din yung mga ibang taxi drivers dahil mahina daw lang kita dahil noon maraming conventions dito, ginaganap, seminars. Nakapira sila dahil maraming sumasakay sa kanila sa mga pasahero dahil sa conventions o seminars. Ngayon daw, wala silang kita masyado dahil parang natatakot na daw dito gagawin dahil yun na nga, magulo, ginulo ng ano eh. Ako, I can point it out, ginulo ni Bongbong Marcos dito, ang Davao. So bagang impresyon, nakakalungkot lang yan. Po, yung impression po ninyo sa inyong pagdating dyan sa Davao, yung presensya ng mga kapulisan, sa halip na safety yung naiisip nyo, parang nangangamba kayo sa inyong kaligtasan tuloy. Parang ganun ba? Alam mo, secretly, may nakausap pa, may mga kaibigan naman ako sa kanila eh. Wala daw silang magagawa dahil yan ang utos ng nakakataas eh. Di ba? Yan lang utos. Mga kaibigan ko yan sila, mga mababae. Pero napilitan sila dahil yan ang utos. Sabi nila, baka mawalan din sila ng ano, di ba, trabaho o whatever. Napilitan sila against their will. Yun ang kanilang mga hinanahing. Tawa nga ako eh. Oo. Yun ang mga problema na dapat tutukan din ng taong bayan. Kung sino man ang nagdidesisyon galing sa taas, wala, alisin na yan eh. Kasi kung hahantong tayo dito sa pagkatapos na ganyang termino at ganito malang mangyayari, lalo tayong lulugmo. Di ba? May banta pa sa gira. Nako. So, the people are now, we're starting to call up the people na tayo naman yung sovereign power, tayo naman ang sumusweldo sa lahat na nandyan sa gobyerno, magsalita tayo. Dahil tayo ang boss nila, hindi sila ang boss natin. Ang problema, Sir Benito, marami kayong mga isinasagawang mga maisog rallies at the same time, maraming mga kababayan naglalabas ng kanilang saloobin, pananaw sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Pero ang tanong, nakikinig ho ba ang presidente? Minsan nga, sinusupil pa niya yung mga sinasagawang rally po ninyo. Pero sa tingin ko, ano lang yan naman eh, kasi umpisa pa lang eh. Di ba? Umpisa pa lang to. So, the people are little by little enlightened, no? Kumbaga, nagkaroon sila ng paningin sa mga issue ngayon, sa mga nangyayari ngayon. I know, darating tayo sa punto na yung sovereign power, I'm talking about the sovereign power of the people, of the Filipinos. Kasi yan ang overarching yung sovereign power eh. Wala, kahit sila presidente ka, under ka sa sovereign power ng taong bayan dahil sinusunduhan lang kayo dyan. Pinili lang kayo na kayo dyan ang magtatrabaho para sa taong bayan. Ang trabaho nila is doon sa batas to provide general welfare of the people. So ngayon, magano sila because i-check talaga namin sila, no? Ang mga taong bayan na namumulat na, no? Unti-unting namumulat dahil napipilner din nila sa tiyan nila mismo. Sa tiyan. Kasi ang ekonomiya bumagsak. Ha? So napipil na nila ngayon na talagang totoo yung mga sinasabi ng mga katulad ko. Na kasi unti-unti na napipil. Yung 20 pesos na bigas. Di ba? Hindi mo napipil ba nila may 20 pesos na yun? Wala. So yun ang mga dapat titingnan natin, no? Criminality, illegal drugs, poverty, di ba? Rebellion, bumalik na din kasi sinasangga nila yung mga NPA komunista. Di ba? So ito yung mga issues na magpapalis sa kanila in the near time.
Ang ginagawa kasi ng gobyerno ngayon, Sir Benito, may mga paayuda at may mga pa-concert pa para Isa pa yan, ha? Oo. Ano bang Isa pa masasabi yan. mo dyan? Sa ayuda kasi, alam mo, they're spending 4 billion pesos a day para sa ayuda nila, pero utang yan. Hindi naman yan, ano. Kasi walang pera ang gobyerno. Di ba? Kasi mahina ang circulation ng pera dito. Kasi walang business, ano. Wala nang trabaho mga tao na. So, inutang yan. Binibigay. Pero bakit, ano bang meaning dyan? Bakit ka mag-aayuda? Nag-aayuda lang ang isang lugar o bansa kung may krisis. Ibig sabihin, admitado nila na may krisis sa Pilipinas. Krisis ng gutom. Dahil nagrarasyon ka na ng pagkain. Nagrarasyon ka na ng ayuda, pira ba o pagkain o whatever. So we are in the brink of bankruptcy. Sa economic natin, if I will borrow doon sa word ng unang mga ekonomista, it's the economy is stupid. Tutukan yan. Economy. Yun ang dapat gawin. Pero hindi, mahina ang utak eh. I doubt it. I doubt na mas-solve nila yan. Kaya ayuda na lang. Diba? Yun ang katotohanan dito. Pero batay po sa mga responses ng mga kababayan natin, Sir Benito, paano ba nila tinitingnan na mga ganitong hakbang ginagawa ng gobyerno sa kabila nga o sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin? Mauubusin yung pira ng gobyerno. Ang kailangan dito, trabaho. You have to create jobs. That's your number one trabaho sa gobyerno. Hindi ayuda. You create jobs. Countrywide. Okay? You create job. Yan ang trabaho. After all, nakalagay kayo dyan. Sa ibang bansa, walang pulubi. Hinahanap pa nila ang pulubi para nila pakainin kasi wala nang pulubi. Dahil mayaman sila dahil nagtatrabaho. Lahat may trabaho. Dito, wala. Pinupuntahan ng mga pulubi para ayudahan na lang. O ito yun, parang isang movie ba na, di ba, yung yung movie na nagrarasyon ng, nag-antay ang mga gutom na tao, binuksan yung baril, sahod na lang sila, ganon ang pagkain. And that is the worst thing to happen. And it's happening now. Nagrarasyon ng gobyerno. We are on the brink of bankruptcy. We have an economic crisis. Wala ang trabaho lahat. So, if this is now, kung gutom na talaga ang tao dahil dyan sa mga ginawa nilang walang trabaho, di magtagal. Di magtagal ang gobyernong ito. Di magtagal. Dadami ang problema. Isa na yung sinabi nating criminality. Nag-increase na nga eh. Di ba? Dahil gutom ni mga tao. I don't want to see people ransacking sa mga budiga or mga tindahan later on dahil walang makakain ng tao. I don't want to see that. That's why maaga pa, nagsasigaw na kami. Alis ka na dyan. Marcos, alis ka na dyan. Ito pang banta ng digmaan. Sino ang mamuhunan dito? Nagwawar mong giring kayo? Diba? Kasi pinahintulutan ninyong papasok dito yung mga armas at mga sundalo na ipangdigma. Sino pumunta dito, maglagay ng pera, mag-invest, takot yan? Di ba? Simple. Nakakatawa nga kung anong mga ginagawa nila. And it's the people will suffer. And remember, where is your general welfare na mga trabaho ninyo? Wala. Ang ginigipit ninyo ang taong bayan. You create this crisis. So, the sovereign power of the people maybe soon will remove you from office because we have that so-called sovereign will, people power yun, and it's right in the constitution preamble pa. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God, so, diba? Divine providence, do ordain and promulgate this constitution. Tayo yun, mga tao. So, sovereign will. Pag hindi ka nag-perform, ikaw ang presidente, hindi ka nag-perform, you will be removed by people power because
under modern democracies, that is what we call sovereign will of the people that can remove you. Hindi ka naman ma-remove sa impeachment dahil sa iyo lahat ng tao, sa iyo lahat ng mga kongreso, inipon mo na lahat. The three branches of government, parang, I don't know, I'm sorry to say, parang sa tingin ko, pabor-pabor sa iyo. Pero hindi mo makaya ang sovereign power of the people, sovereign will, darating ka rin tayo dyan. Yes, Sir Benito, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, itong bago pang issue dyan po sa PhilHealth, itong ang planong paglipat ng halos 90 billion pesos na hindi nagamit na pondo dito ng PhilHealth sa National Treasury. Ano naman po masasabi niyo dyan? Yun ang mga ginagawa nila. Kinukuha na nila ang mga pera sa mga government-owned controlled corporations dahil wala nilang mahagilap eh. Wala silang makakita, walang namumuhunan eh. Yung travel, similar travels, 22 travels abroad, wala yung nanggawa, walang nangyari. So, lahat ng mga pinipirahan na nila ngayon, yung GSIS, Land Bank, diba? Saka, ang nakakamalisya pa dyan, nabasa ko sa Philippine Star, yun ba yung administrator ng Marley Kapal, nagdiriman ng 2.5 million pesos salary a month. Oh my God! Kung ginugutom ang mga tao, walang pagkain. Tapos ganun kayo dyan, nagpapasarap, nagdisco, nagpaparty, di ba, nagpo-concert. Yun lang ba ang magawa ninyo para sa tao? My God! Awan ko lang kung may kusisya kayo. Lahat na yan ginagawa, yung mga transfer of funds, wherever, basta dito, wala na kasi lang makakilap ng pera sa labas eh. So doon na lang, habang maubos yan. Habang maubos. And who will suffer? It's the people. It's the sovereign people na nanumpa silang sisilbihan nila. Di ba? Oh. At huwag nilang sabihin na sila ang may kapangyarihan. No. Ang taong bayan ay ang may kapangyarihan. Hindi kayo. Boss ninyo kami. Sinusweldohan namin kayo. You are there because we select you to be there. And sinusweldohan namin kayo. So, magtrabaho sana kayo for the greatest welfare of the Filipino people. And that is enshrined in our Constitution na kami ang gumawa, hindi kayo. Kasi, kung tayo lang din kayo, kasama tayo, tayong gumawa niyan. Okay. But you have to perform what is mandated by the Constitution. Huwag kayong magbingi-bingi yan, huwag kayong magnakaw, huwag kayong kung ano-anong ginagawa ninyo dyan. Suna 20 million, abang maraming ginugutom. Ano ba? Konsensya kayo, kung may konsensya pa kayo. Sir, may buntag si Admar po ito. Sir, tingin mo, meron pa po bang tsansa para magbago ng mga programa, umiba ng diskarte o mga pulisiya ang ating pamahalaan para magkatugma-tugma? Kasi alam natin, ito maganap po sa ating bansa, merong mga domino effect. Halimbawa na lang po, kung ang isang lugar ay kumbaga hindi ligtas, no? So nakikita natin, natag tayo as top 5 na riskiest para sa mga turista. Itong mga turistang ito, nakakatulong ito sa ating bansa na mapalago yung ating ekonomiya. Kung magulo din ang isang lugar, paano makakahikayat, makakahimok ng mga foreign investor na maglagak ng puhunan dito? So meron talagang domino effect. Pero tingin nyo, meron pang pagkakataon na magbago ang mga polisiya, mga programa, ang ating pamahalaan po at ano po yung maiging gawin ng kasalukuyang administrasyon? Sa tingin ko, sa administrasyon ngayon, mahirap kasi ang presidente natin hindi nakakaintindi. Hindi lang ako nagsabi niyan. Maraming mga analyst nagsabi na hindi talaga siya nakakaintindi sa kanyang trabaho. Kaya nga may marites na yung asawa lang niya, si Lisa, ang nag-dictate sa kanya kung anong gawin. Without Lisa, wala yan daw siya. So, bakit natin patagalin? Kaya nga sinasabi ko palagi, he is a national security threat. Ang threat kasi sa security, kasali na labi na, lalo na yung food security. Food security, nagiging secretary nga siya sa Department of Agriculture.
narinig ko lang, wala naman pala siya ginawa, kundi paramihin ng mga smuggler. Dahil yun ang mga kasabot, may mga kasabot doon sa loob o sa labas. So, ito pa yung gira, treat pa rin siya sa peace and order. No? So, what are we expecting to that kind of leader, President? So, may karapatan tayong i-remove siya. I-remove siya para may pumalit. Bigyan natin chance yung pumalit na sa tingin natin marunong. Di ba? Kasi ito lang, sinong magtatrust sa isang presidente ng ganyan? Di ba? Puro lang magandang salita, basa. Pero pagdating sa action, wala. Oh. Di ba? So, anong ma-expect natin sa kanya? Nasabihin mong babalik yung mga kumpiyansa ng mga mamuhunan. Oh. Sumasakit na nga ang ulo ng mga kabinete niya eh. O ano itong gagawin natin? Kaya lang, kontrolado niya ang mga media. May 1,000 trolls siya. Pinapabango siya, pinapabango. Pero kahit pa anong gawin na pabango o control, pag ang sikmura ng tao, siyang huhusga sa iyo, wala kang magawa. Yun. Wala. Because there is what we call mistrust of leadership. May mga tayong tao ba yan? Unti-unti nang nawalan ng pag-asa sa kanya. Lalo na yung mga mamuhunan. Lalo na mga kapitalista dito sa Pilipinas. Bakit ito mag-invest? 4 na taon, ipundo ko na lang muna yung pera ko sa bangko, sa labas, o para pagkawala niya, 4 years na lang kulang, saka ko i-invest. Di ba? Pero, nagugutom na kasi mga tao eh. Ba't pa tayo mag-antay ng more years na hindi naman talaga kaya niya? Kaya ako'y nanawagan sa kanya anong mga previous ko na interviews. Please, maawa ka naman sa taong bayan. Tao ka rin, may relatives ka, may mga constituencies ka sa Ilocos. Lahat naman tayo ngayon nag-suffer. Lalo na kung puputok tong gira, dahil binitbit mo dito. Kaya nga ang protest rally namin, sa MAD ay tinatitulan namin na pinamagatan namin, mamamayan ayaw ng digmaan. Because ang digmaan kasi, yung warmongering is one of the reasons why huminto ang ekonomiya. Oh, paghinto sa ekonomiya dahil wala ka ng pera na kinukuha mo sa ibang mga transfer, wala galing sa mga kaban ng mga government agencies. Maubos yan, saan ka pupunta? O, di ba? So, I hope the Filipinos will think like what I think. Enlightened, be enlightened. Hindi naman masama itong mga sinasabi ko. Hindi ko naman sinabi mag-aklas, no? Bakit tayo mag-aklas? Tayo ang gobyerno eh. Taong bayan ng gobyerno. Bakit ko saman mag-aklas sa gobyerno? Tayo ang gobyerno. Remove lang siya. It's because meron tayong kapangyarihan. We have the sovereign power, will to remove a president. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Ginawa natin yan. Diba? Hindi tayo matakot. It's because dito sa mga movement natin, social movement, wala namang politiko dito na ipapasok eh. Wala. Saman. Hindi kami nagpapasok ng mga politiko. Ordinaryong tao magsalita dahil sila yung naka-feel kung paano sila ngayon ginikipit ng gobyernong ito. Ganon, Admar. Ayan. Siguro, Sir Benito, anong mangyayari mamaya tungkol dito sa hakbang ng Maisog? Sino-sino po yung mga dadalo? Si dating presidente, dadalo ho ba? Diyan po sa rally po rin. Wala. Meron ba? Ang rally pong ito ay walang politiko. Ito ay purely taong bayan. Walang politiko dito na mamamagitan. Dahil siluso din yung kalaban eh. Pag naglagay ka ng politiko, hindi ka paniwalaan eh. So naisip namin, no, we should not involve the politicians because nagsisilos yung nasa taas eh. Gusto lang yung palit siya ako dahil yan ang ipalit nyo. No, hindi kami ganyan. So, tayo, ang magsasalita, farmers, fishermen, di ba? Yung mga professionals na napiktuhan lahat na. Dito napiktuhan, magsasalita. Ang mga hinaing nila, i-voice out nila, silang magsalita.
at ipararinig natin sa gobyernong ito na walang politika dito. Taong bayan mismo ang magsasalita laban sa mga ginagawa niyo. Dahil ang taong bayan ang sumusweldo sa inyo. Magtino kayo. Do not I want to disabuse. Ha? I want to disabuse yung pag-isip nila na dahil binoto sila ng tao, sila na may kapangyarihan sa lahat. No, you are mistaken. Mali yun. Mali yun ang pag-isip ninyo na dahil nilagay kayo dyan, kayo na ang over and above sa mga tao. No, we are the sovereign Filipino. Kaya nga, nangyari yung people power dahil when the people puno na, pupunta yan sa mga kalsada at magsisigaw, alis ka na dyan. Alis ka na. Kasi tama na yung mga ginagawa mo. Diba? Yan ang ating... Yan ang totoong pulso ng bayan, Sir Benito. At aabangan natin yan mamaya. Para doon naman sa mga gustong sumali, paano sila makapunta? Welcome naman. Ina-announce naman natin sa social media na magkaroon tayo ng hindi protest rally dahil ang issue natin dyan is yung digmaan nga. Yung nakaambang na digmaan. Bakit nakarating yan dito? At sinong nagpapapunta yan dito? At anong epekto nito sa ating ekonomiya? Ang domino effect nito. Yun. Actually, hindi natin ipanghambog na marami tayo. Pero kung gusto makinig ng taong bayan, so punta kayo. You have to listen to these people na magsasalita that represents your sector. Diba? It represents you na magsasalita. Anybody, this is a speak up day. Ang ginagawa natin is speak up day. Para hindi nila masabi na talagang inudyukan lang yung politiko, no, speak up day para sa lahat ng mga diskumpiyado sa gobyernong ito. Magsalita kay lahat.